Isang magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre, saan man panig kayo ng Pinas naroroon, unang mundo, sa mga ating pumuli ang pagpapala para sa araw na ito. Makatangtambay po muli. Na ang tanging puhunan ay malubik lang ng buhay. Kaya pagkatapos mong mag-subscribe, manood ka naman para malaman mo kung ano ang meron kay Makatangtambay. Bigyan naman natin ng pansin yung mga tungkol sa mga pulisiya o yung mga nais gawin ng gobyernong ito para sa nagdaang administrasyon. Isang pagkukumpara ang nais natin ditong talakayin. Di ba? Kay Duterte, mga build. Nakita natin ito. At ngayon, ang isang napakasimpleng bagay na talagang hindi kayang burahin na totoong nangyari ang build ni Duterte. Tingnan nyo yung Dolomite Sand yan sa Manila Bay. Di ba ang ganda? Mapapagkamalan mo ngang sa ibang bansa pagka yung magaling yung lang yung kumuha tapos kukunan yung building kasama yung napakalinis na buhanginan. Pero simple artificial lang ito. Pero nakita natin na talagang nangyari. Ang sinasabing build. Pero ang dahil pa rito tumututol mga ultimong mga mainstream media na dapat nga sumang-ayon dahil mismo nasa kanilang lugar ito. Hindi naman dito sa Davao. Pinulaan pa ito. At binatikos na sabi rin makakasama sa kalusugan ng tao. Pero ayun nakita natin na bilang isang sablay na naman nila at gusto lang talagang pumunat bumatikos sa Duterte. Ayan nga. Wala namang nangyari, di ba, bagkos nga't dumudumi pagkalalo na kung habagatin. Dahil na doon umaanod lahat ng mga basura. Lahat ng uri ng basura. Pero nililinis naman at nakita natin yun ang gusto kong puntuhan sa mga bagay na ito. At noon talaga, pandemya pa ito. Kumbaga partida pa. Pero nagpapatuloy ang mga gampanin ni Duterte na nakikita natin at nararamdaman ng tao. Kumpara ngayon na kita nyo na nung sa budget hearing, gulat na gulat mismo yung DPWH secretary na si Manuel Bunuan. May ganun pala kalaking budget ang kanyang ahensya na nawala at inilipat sa program. At siyempre pag sinabing program, ito yung mga mahiwagang mga programa at proyekto na hindi naman malinaw, napinduhan ng bilyon ng gobyernong ito. Kahit nga yung mga senador, nagtataka rin kung bakit biglang maisiningit na 57 bilyon sa inaprobahan nilang budget. Mabuti naman yun at may tinukoy naman kahit pa paano. Ito yung IX at saka yung AKAP na nakita rin naman natin in fairness naman kahit pa paano na ibinibigay rin naman nila sa mga piling lugar. Yun nga kaya wala namang pandemya pero puro ayuda. Yan sinasabi natin na isa pa pagkakaiba. Saka itong tungkol sa droga, makita rin natin, isa rin pagkukumpara kung ano yung pagtingin dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga drug lords at saka kung ano naman yung pananaw ni Duterte tungkol sa droga at sa mga gumagamit nito. Makikita natin na malayong malayo sila. Ikita nyo sa ngayon si Kerwin Espinosa anong panahon ni Duterte nga nagtago nga ito dahil kumpirmado na ito ay drug lords. At mismong isang patunay nito na yung ama nga niya, balik tinubos siya dahil buhay nito yung naging kapalit. Kasi nung hinahanap ito noon, nagtatago nga yung amang pumunta at nakipag-usap kay Pangulong Duterte noong mga panahon na yun. At mismo ito yung umamin, drug lords yung kanyang anak. Tapos ito nga yung kinulong at
Yun nga, bali ito ang tubo sa kasalanan ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa. At kahit itong mayor ng Iloilo, Gid Mabilog, confirm din nila na ito ay drug lord. Nagtago ito ng panahon ni Duterte. Pero ngayong panahon ni Marcos, ito sila, namamayagpag sila. Tatakbo din ng mayor. Ang ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ipinundar ni Duterte sa kagalingan ng bansa, ng Pilipinas, masasabi natin na nilustay. Binaliwalang lahat ng pamahalang ito. Baka naman siyempre may mga pilosopong sasagot diyan. Anong kagalingan? Ipinagpapatay niya. Talagang kasama yun. Kasama talaga ang ganong kalakaran. Tinatawag na collateral damage sa isang pulisya na gusto mong ipatupad. Kahit si Congressman Richard Gomez ngayon nagsabi, di ba? Sabi niya, hindi mo nang pwedeng sabihan no, ang mga drug lords na ito na tumigil na kayo. May mga baril yung mga yan. Babariling ka niyan. Yung sabi ni Richard Gomez. Bali, isa ring pagtatanggol ito sa war on drugs ni Duterte na kasalukuyan nga ngayon iniimbestigahan nang hindi makamove ng mga kalabang ito sa politika. Yun yung nakikita natin ng mga pagkakaiba at ikinukumpara natin na talagang malayong malayo at nalulungkot tayo dahil isa rin tayong asana sa umasa noon kay Marcos na sana nga itutuloy niya. Pero kabaliktaran nga at kabalintunaan yung ginawa. Iba yung naging pagtingin niya sa droga kaysa sa naging pananaw ni Duterte ng mga panahon. At nakikita din natin na hindi lang basta sinuway o talagang inilihis yung talagang landasin ng dating administrasyon, bagkus ay talaga sinunod yung sarili ng pulisiya. Hindi lang basta sinay, kundi inusig pa. Lahat ng Duterte, basta Duterte kasama sa pang-usig. Katulad na lang nung ilabas nung kongresista na 51 billion, di umano na nilustay lang ni Pulong Duterte sa kanyang distrito. Ito nga natatawa nga ako rito dahil sabi nga nung mga ibang mga comment, mga viewers, mga vlogger, sa bawat pagbablog nila, lagi nilang tinatitle, tinakapsyon, Pulong Duterte ang 51 billion nasaan na? Binulsa mo na ba? Yun ang mga narrative nila. At matatawa ako rito, ba't hindi tayo matatawa? Para lang ito yung maalamat na tangang sabungero na pumasok sa arena o sa sabungan na ang bit-bit niyang dala sa halip na manok, itik ang dala niya. Pero may isa palang tanga, yung bantay na pumayag na pumasok siya. Samantalang ang dala-dala naman niya hindi manok kundi itik na. So, diba? At pero may ikatlo pang tanga. Yung pumusta sa itik nung ilaban ito, nung tangang sabungero. Parang ganun lang yan. Tingnan nyo. Inilabas yung 51 billion ng isang kongresistang balimbing. Pinatulan naman ng bayarang vloggers. At sinang-ayunan naman ng mga viewers na loser. Kaya nga loser itong mga ito, karamihan dito mga dilawan. At alam naman natin pag dilawan, di talagang nasyot ang lahat ng ito sa mga insaynidoro. Kaya ganito kabiter ang mga ito na basta meron lang pantira o makakasama sa mga Duterte, talaga sinasakay ng mga ito.